Today, we're talking about something controversial topic sa social media. Freelancing versus employment sa Pilipinas. Alin ba talaga yung mas maganda? But before tayo mag-dive in, gusto ko lang iset yung expectations. Ang goal ng video na to is magbigay ng realistic perspective ha. Siyempre, ayoko lang naman na puro inspiration tayo. Gusto ko yung practical insights talaga na pwede mong pag-isipan before you decide sa career mo. Hello guys! Welcome dito sa channel ko. And dito pinag-uusapan natin yung e-commerce, freelancing, meta ads, at ano pa ba yung mga paraan kung paano kumita online. Kung bago ka dito, ako po si Junji and I help freelancers or mga business owners make money using meta advertising. I also run yung sarili kong e-commerce company dito sa Pilipinas. So now, quick disclaimer muna. Lahat ng sinishare ko dito na success story, hindi naman siya yung overnight success lang. Marami rin po akong failed projects, marami rin akong rejections, marami rin tayong trial and error bago tayo nakakuha ng results. So whether freelancer ka, business owner ka, or nasa corporate ka ngayon, or gusto mong mag-explore ng ibang income stream, then this video is for you. Una, tingnan natin yung reality muna sa work environment dito sa Pilipinas. Traditional pa rin yung setup, strict hours, limited yung growth. Tapos alam mo yung minsan pakiramdam mo, stuck ka lang. Salary increases, hindi consistent. Lalo na sa mga entry-level jobs. Cost of living, di ba, tuloy-tuloy yung taas. Gas, pamasahe, groceries, bills. Nakaka-stress isipin. Kaya hindi nakakagulat na maraming nag-iisip, bakit hindi ko subukan yung ibang options? Freelancing, online business, or mag-abroad kaya ako? Ang reality kasi, maraming tao ngayon yung naghahanap ng flexibility, control sa oras nila, at yung higher income potential. Pero syempre, bago ka mag-jump sa mga ganyan, kailangan alamin mo muna yung pros and cons ng bawat path. Pangalawa, paano mo malalaman kung alin yung fit sa'yo? So, sagutin mo tong mga tanong na to. Ano ba yung priority mo? Security, freedom, stable salary, or high potentials? Ano yung mga skills mo? Marunong ka ba sa mga digital tools? Marketing, communication mo, kamusta? Ano yung lifestyle na pinapangarap mo? Gusto mo ba ng fixed schedule? Or flexible na setup? Hindi kasi siya one size fits all. Ang importante, align sa goals mo sa buhay, hindi lang sa sweldo ngayon. Now, let's talk about employment. Let's talk about employment o yung typical 9 to 5 sa Pilipinas. Alam mo, maraming Pilipino ngayon yung nag-i-stay sila sa traditional jobs dahil sa comfortable sila doon at mas stable eh. Lalo na sa Pilipinas. Ang swerte mo na kung may fixed income ka. Buwan-buwan kasi alam mo kung magkano yung papasok sa account mo. May benefits din like SSS, PhilHealth, paid leave. At syempre, predictable yung lifestyle mo. Kasi alam mo kung anong oras pupunta at uuwi sa office eh. May schedule ka. Meron kang routine. Pero simula pa lang yan ha. Kasi despite of instability, marami rin namang challenges yung hindi mo makikita agad. First is yung growth. That can be slow. Kadalasan, kailangan mo maghintay ng years para sa promotion. And yung salary increase, very minimal eh, napakaliit. Minsan hindi pa rin ngayon nasusunod sa actual inflation. And sa dami ng gastusin, gaya sa pang-commute, sa gas, sa groceries, sa bills, madalas, mas mabilis pa tumaas yung gastos kaysa sa pagtaas ng kita mo. Kaya kahit secure yung sweldo mo, alam mo yung bawal ka namang mag-stop eh. Everyday, gigising ka with the same routine and same pay. Second, time equals money tayo, di ba? So corporate setup, limitado yung freedom mo. Kailangan mo mag-stick doon sa strict hours nila. At kahit na may emergency or personal matter minsan, kailangan mo ring i-adjust sarili mo sa office rules eh. And yung office politics, nako, laging may ganon.
Sa traffic naman, kung nasa Metro Manila ka, naku, alam mo na yan, yung stress sa commute, alam mo yung hindi pa ka nag-i-start yung work mo eh. Amoy pagod ka na. Anxious ka na agad. Pangatlo, limited lang yung earning potential. Kahit magaling ka sa trabaho mo, kadalasan may yan eh, alam mo yung may ceiling talaga doon sa salary mo. Mas mataas yung posisyon, mas malaki yung responsibility, pero minsan, di ba, pansin nyo, yung hindi pa rin proportional yung compensation. At kung gusto mo ng extra income naman, kailangan mo pang humanap ng side hustle. Dahil sa office job, di ba, kung ano yung salary mo, yun na yun, for a year. Ngayon, pag-usapan natin yung freelancing. Ito yung work from anywhere, flexible schedule, at high earning potential na option. Siyempre, unahin natin yung magaganda muna, or yung pros. Una, yung control sa time at clients. Ikaw yung boss ng schedule mo. Gusto mo magtrabaho ng 8 to 10 a.m. lang? Pwede. Gusto mo ng gabi or gusto mo weekend lang? Pwede rin. Ikaw rin yung pupili kung sino yung clients mo. Hindi mo kailangan tanggapin lahat. Pwede mong piliin yung mga projects na fit lang sa skills mo or sa values mo. Imaginein mo ito. Hindi ka na stress sa office politics, walang traffic, or yung mga boss na parang napakahirap i-please. Pangalawa, global earning potential. Yes, pwedeng dollars yung income mo. Hindi lang local market yung pwede mong kuhain clients. Pwede kang magtrabaho sa US, Europe, Australia nang hindi umaalis sa Pilipinas. Mas mataas ang rates doon. At kahit nasa Pinas ka, pwede kang kumita ng $500, $1,000, or higit pa every time na mag-close ka ng project. At depende yan sa skills mo. Pwede ka pang mag-skill hanggang $5,000 or $10,000 per month. Pangatlo, yung opportunity to scale yung skills at income mo. Yung freelancing kasi, hindi yan racket-racket lang ha. Pwede mong i-level up yung skills mo sa digital marketing, design, writing, or meta ads. Ito kasi siya kapag may track record ka na, mas mataas yung rates mo, mas maraming clients at pwede ka rin mag-hire ng team or magsimula ng sariling agency mo. Sa freelancing, mas long-term yung growth potential. Pero hindi lahat perfect May cons din dyan. Una kasi, yung income dito, hindi siya guaranteed. Unlike sa 9 to 5, dito wala kang 6 monthly salary. May months na super taas yung kita mo. May months na mababa. So, kailangan mo talagang planuhin yung finances mo. Kailangan mo mag-ipon. Kailangan meron kang contingency plan kung bigla kang mawalan ng projects. Pangalawa, kailangan mo ng self-discipline at yung pinaka-importante accountability. Kasi dito walang boss na magbabantay sa'yo. Kung hindi ka consistent, late yung mga deliverables mo, hirap kang makausap man lang ni client. Mawawala tiwala sa'yo ng mga client mong yan And it might affect opportunities mo in the future. Freelancing is a real business po, opo. At kailangan mo itong i-treat seriously. Pangatlo, mas mataas yung initial learning curve. So kapag nagsimula ka, kailangan mong matutunan lahat. Client acquisition, sa pricing, contracts, tools, marketing, at project delivery. And yes, medyo overwhelming siya sa simula. Pero once ma-master mo siya, mas magiging smooth na yung trabaho mo. And at the same time, yung kita mo. Freelancing, hindi naman siya free ride Kailangan mo talaga mag-deliver ng quality work dito. You need to build your reputation at consistently ma-improve yung skills mo para kumita ka talaga. At kapag nagawa mo yun, yung freedom, yung income, at yung control, makukuha mo yun. So ano yung conclusion natin dito? Kapag employment, better siya kung gusto mo ng stability at predictable routine. Freelancing naman, kung gusto mo ng flexibility,
higher income potential, at control sa career mo. An important reminder lang ha, walang shortcut. Freelancing man yan or employment, lahat yan kailangan ng effort, kailangan ng learning at commitment para maging sustainable siya. So kung ikaw nagdadalawang isip ka, ano ba yung path na pipiliin ko? Start with understanding your goals, your skills, at ano ba yung priorities mo ngayon. Maraming opportunities ngayon sa online world, pero kailangan realistic ka sa expectations mo. Sa mga susunod na videos, pag-usapan natin yung specific online skills na perfect para sa mga Filipino freelancers at paano magsimula kahit na zero experience ka pala. So don't forget to like, subscribe, at hit yung notification bell dyan sa baba para updated ka sa lahat ng tips sa online income at career growth. At bago matapos to, gusto ko itang tanungin, kung bibigyan ka ng chance, pipiliin mo ba yung flexible freelancing lifestyle or mas secure na employment path?